Ano ba ang mangyayari pagkatapos nating mamatay? Kung siyensya ang ating pagbabasihan, tunay nga na tayo ay mapupunta sa estado gaya ng pagtulog ng mahimbing ng walang namamalayan. Pero alam mo bang, hindi nawawala ang ating physical properties sa universe. Ang mga molecules na bumubuo sa ating katawan ay mananatili sa universe at maaring pagdating ng tamang panahon, ay pagtagpuin muli para muling mabuo at umusbong sa pamamagitan ng random chance o pagkakataon. Ito ay may siyentipikong basihan sa pamamagitan ng Law of Thermodynamics or Law of Conservation of Energy, na nagsasabi, ang enerhiya na bumubuo sa ating katawan ay hindi nagagawa o nasisira. Ito ay hindi imposible sapagkat, kung tutusin, ang oras ay dumadaloy ng walang hanggan. Ang lawak ng ating universe ay walang hanggan, ang motion sa universe ay walang hanggan at ang sangkap upang tayo ay muling umusbong ay kompleto at mayroong walang hanggang existence. Dahil dito, kung agham sa statistics ang ating gagamitin, ang probabilidad na muli nating pagkabuhay sa universe ay walang hangganan. Subalit, kung muli mang umusbong sa kamalayan ay malabo na maalala natin ang ating mga nagdaang buhay sa nakalipas na trilyon-trilyong taon. At maaring hindi na ito ang mundong ating tatahanan, ngunit dahil ang pagbabago ng mga anyo ng physical properties sa universe ay wala ring hangganan. Dahil dito, kung iisipin mabuti, ang theory of reincarnation ay possibly, at ito ay nangangahulugang pagkatapos ng ating buhay sa mundo, ay maaring mag-cruise ang ating mga landas sa susunod nating kamalayan. Kaya huwag mabalisa sa kamatayan, iyan ay proseso lamang para sa susunod nating buhay sa universe. Uulitin ko na ang kaalamang ito ay hindi kuro-kuro kundit implikasyon ng siyensya ng Law of Thermodynamics, kaya mayroon itong siyentipikong basihan. Kaibigan, salamat sa pakikinig. Pakiriyak naman at share, at marami pa akong ibabahaging kamangha-manghang usapin na talaga mapapaisip ka.